lyrics naging ito jutay ra gyud ang madala kung dili ta maning kamot mga kaigalaan. Doon ayo sa ka taong worship gid siya kada buntag nga sige sa niya nga mubalik ang Ginoo mubang gayud ako kana siya kantap kada na sa buntag. Ang nahitabo, sulod sa usa ka semana makigsunan ang iyang silingan na pulaan, brother Ramon. Ingon na yung silingan, pukto na kantaro, sinigitado ka na ko. Ingon na, kanta na siya. Mubalik ang Ginoo, muubang gayon ako. Ingon na yung silingan, dili ka kauban, di mo ka kinaya. Still mo, di ay. Kaya di siya paghatag, kamunggay, di siya kahatag. Silang kaita. Ang kanta karon mga kaigsunan, gotay ra ang makangatos lagi. Kung dili gid na mga kaigsunan magtinaw. Dili nato tarungon ang ato ang kinabuhi sa pagpangalagad sa Dios mga kaigsunan. Basin sige tagkanta nga muuban ako ngatos langit pero dili ta kauban. Tungod kay ang atong mga silingan dipuyan na nato mga kaigsunan. Mga kaigsunan, di ba? Wa makapuli sa atong masilingan mga kaigsunan. Muna karon mga kaigsunan nga atong tunan karon ang atong topiko 3 miracles of sleeping Christ. Muna karon mga kaigalaan ang tulo ka mga mirakulo o milagro mo rin siya. Kaso? Tulo ka mga milagro alang sa pagluwas sa katawhan nga iya mga kaigsunan nga gusto mo puyo dito sa langit. Tanaw na to mga kaigalaan. Ang dalang kasulatan, ingon sa Juan Kapitulo 14, versikulo 6, I am the way. Kung sa'y gisulti ni Ginisos, wala nagoy laing agianan mga kaigsunan, diha ragid kang Kristo. So sige tagsinggit nga mga tutag langit, basig musinggit po ang ato silingan, dili ka makauban. Tungod kay grabe ka kakog kamunggay. Wala siya mga kaigalaan. Atong tunan karon walay laing agianan mga kaigalaan kung si Kristo ra gyud mga kaigsunan iya nagi angkon nga siya ra gyud ang dalan paingon ngadto sa kinabuhi. The first miracle is in Christ justification mga kaigsunan. Unsay gisulti niya? Ang primero nga mirakulo diha ra gyud kang Kristo mga kaigsunan. Tanaw na to ang balaang kasulatan karon ingon din sa Roma Kapitulo 5, versikulo 1, ingon siya, sanglit na matarong man kita, pinaagi sa pagtuo. Walay lain mga kaigsunan, na matarong ta pinaagi sa pagtuo nga tutang dinisus. Justified by faith. Mo gina siya mga kaigsunan o mga kaigalaan. Maamo ni atong himuon kay sa atong awit, walay lain atong tumong mga kaigalaan. Kundi langit gud ang ato tumong mga higala. Wala di lain nga sa ato na niya mga kahulugan mga kaigsunan. To be justified means to be put right with God. To be cleared of bench. Muna mga kaigsunan to have innocence restored. Kita mga kaigsunan muna ang kahulugan sa justified kita di mo nga gi-restored pero bang gipabalik to be accepted God's sight as if we had never sinned. Mga kaigsunan kita gipawala na sala pinagi sa pot to this complete release from guilt. Sakay din ha. The restoration to peace and fellowship with God. Mo gina siya mga kahigalaan ang kahulugan sa justified. Kita gipamatarong mga kaigsunan, kita gipawalay sala, kita gi-restore, gipabalik mga kaigsunan tungod sa atong pagtuo niya. Wala gilain nga himuon nato tinudanay nga pag tuo ngadto sa Panginoong Hesus. Tanaw na to ang Roma Kapitulo 5 versikulo 8. Apan ang Dios nagapadayag sa iyang ugma alang kanato pinaagi nini nga
bisan sa mga makasasala pa kita si Kristo nagpagamatay alang kanato. Wala gilain mga kaigsunan, pinagiragig sa dakong gugma ni Ginoong Hesus kanato mga higala. Kung saan man nato mga kahigalaan nga kita mahimong ma-restore, mahimo nga mabalik mga kahigalaan. Tanaw na to ang 1 Kapitulo 1 versikulo 9, kung isugid ta ang atong mga sala, siya makasaligan o makatarunganon tungod niya na siya mupasaylo sa atong mga sala o magahinlo kanato gikan sa tanan pagkadili makatarunganon. Muna siya mga kahigalaan, mga seminaryan karon. Ang balang kasulatan nahimo ta na ma-justify kung atong sugit ang atong mga sala ngadto kang Ginoong Hesus mga kaigalaan. Tanaw na to ang gingon sa Isaias Kapitulo 1 versikulo 18. Kung ato lang isugit mga kaigalaan, isugit nato ngadto sa Dios sa isulti din sa Isaias, ingon si Jehova, bisan pa ang inyong mga sala mapula siya putuyon ingon sa niboy. Bisan pa sila mapula, sila mahimong sama sa puting balhibo sa karnero. Pagkanindutan kayo, bisan pa unsa takadautan mga kaigalan. Bisan pa unsa nato ka dili. Ang ayan mga kaigalan, apan ang gugma ni Kristo. Kung ato lang isugid ang atong mga sala, atong itugan sa tinunanay mga kaigalan, siya mupasaylo kanato. Ingon din sa 2 Corinto Kapitulo 5 versikulo 17, ingon siya busa kung ang tao anak ang Kristo, siya bago nang binuhat ang daan nga mga butang nagpangagi na tanawa ang bagong mga butang nahiabot na. So ingani na ang usa ka tao nga na-restore mga kaagalaan. Mo ni ang hinungdan nga nganong ang atong kinabuhi dili na parehas sa una. Nganuman kaya ang atong kinaiya sumbong naman sa kinaiya ni Ginoong Hesus mga igsoon. Tanaw na to. To be in Christ means to be covered with His robe of righteousness mga igsoon. Tanaw na to. Kita kisuluban na salsa. Biste sa pagkamatarong na iya ni Kristo. Ang atong kinaiya dili na siya mao. Nganuman kaya ang atong kay kita kisuluban na mga kailangan sa biste na iya ni Kristo nga pagkamatarong mga kaigalan. Wala kita yato. Iya ni Kristo. Once na ito nang nasulong na siya, bago na kita nga usa. Bago na ta binuhat mga igsoon. Tanaw na to. Morning. Atong basa na kanina mga kaigalaan. Ang balang kasulatan na kapapayag, diya latang Kristo. Kita nga usa. Diya kita nakahimo sa pagpangalagad tungod kay ang kinaiya ni Kristo anaa naman kanato mga kaigalaan. Ang ikaduha, the second miracle like Christ is sanctification. Mo ni siya mga kaigalaan. Unsa meaning sa sanctification mga kaigalaan? Tanaw nato ang malang kasulatan. Sanctified, holy, preserved, blameless. Kita matarong mga kaigsunan, kinatibukan mga kaigalaan nga ang atong kinabuhi nahimo na nga nangalaga diha kaniya. Tanaw na to ang 1 Tesalonica 5:23. Unsay gisulti sa balang kasulatan mga higala, ang Dios sa kalinaw magabalaan unta sa inyong tibuok nga pagkatao o ang inyong mga bugos nga espiritu kalag og lawas pagabantayan unta nga kini dili masalawayon inikabot unya sa atong Ginoong Hesukristo. Mo na ang sanctification mga kaigalaan nga kita nagalakaw sa atong kinabuhi mga kaigalaan nga wala na gyud kasaway, dili na ta masalawayon mga kaigala. Kita nagakinabuhi na diha sa pagkamatarong nga iya ni Kristo mga kaigalaan. Sanctification nagsunod sa adlaw-adlaw mga kaigsunan sa kang Ginoong Hesus na kinabuhi. Tanaw na to. Sanctification means separation into God, our setting apart of for holy.
Julius, mga kahigalaan, ang balang kasulatan nagapamayag sa ato na kinahanglan ang sanctification. Magkinabuhi kita kada adlaw mga kaigsunan kutob sa atong mahimo atong kinabuhian ang kinabuhi nga sama ni Kristo. Matod pa sa Roma Kapitulo 6 verso 14, kaya ang sala dili na magagahom diya kaninyo sanglit dili kamo ilalom sa kasugan kundi ilalom sa grasya. Ang sanctified mga kaigalaan dili nata ilalom sa kasuguan kundi ilalom nata sa grasya. Kisang grasya mga kaigsunan mga kaigalaan si Kristo. Diha nata ni Kristo na ilalom mga kaigalaan dili na sa kasuguan. Mao na nga ang kasuguan mga kaigalaan ato nang gituman dili kay aron luwason ta kundi tulumanon sa linuwas diha sa cross ang pagtuman sa iyang mga sugo mga kaigalaan. Tanaw na to ang Juan Kapitulo 8 verso 96. Dili sa tungod dinay kun ang anak mao ang magahatag kaninyo kagawasan kamo magahimo gayud nya mga taong gawas. Tanawa ang sanctification mga kaigalaan usa ka tawo nga gawason sa pagbuhat ug matarong. Dili na siya gawason na kaisunan pagbuhat ug dili mayo. Kita gawason na sa pagbuhat sa matarong mga kaigalaan. Mao na yung gitawag og sanctification by faith. Tanaw na to ang Hebrew Kapitulo 8 versikulo 10. Idadatan ko ang atong mga sugo-sulod sa ilang salamutan. Idasulat ko kini diya sa ilang mga kasing-kasing. O ako magahimong ilang Diyos o sila mahimong akong mga kadauhan. Mga higala, ang sugo sa Diyos kinahanglan nga aniya na masulat sa matagusan nato kasing-kasing. Mao na nga bisag maglakaw ta sa atong kinabuhi, ang atong kinabuhi mga kaigalaan kinahanglan nga usa. Muna'y kagawasan sa pagbuhat ug matarong. Mao ginay gisulti sa balang kasulatan mga higala. Tanaw na to ang 2 Korinto Kapitulo 7 versikulo 1. Ang gisulti sa balang kasulatan mga higala, hinluan ta ang atong kaugalingon sa tanang kaugaw sa lawas o sa espiritu o himpiton ta ang pagkabalaan diya sa atong pagkahadlok sa Dios. Mao na ang balang kasulatan nga mamayag sa ato karong aduna mga higala ko dinhi sa Sitio Paraiso. Kini mga kaigalaan dili kini sa pagdali sa inyo kundi sa pagpahibalo sa kamatuoran na si Kristo tungod sa iyang dakong gugma kanato kita iyan di matarong. Mamatarong lang ta mga kaigalaan. Pinaagi lang dahil sa atong pagtukang Kristo mga higala. The divine goal in sanctification is the transformation of our character into the likeness of Christ. Mga kahigalaan. Klaro kayo ang balang kasulatan, transformation. Nabalhin kita mga kaigsunan diha sa characters ni Kristo. Ang kinahiya ni Kristo, niya na nato muna na bisan pag muawi ta mga kaigsunan nga muadto tag langit ang imong silingan mo sabat na nimo muuban ko natong langit. Mao na ang giingon sa balang kasulatan mga kaigsunan kung kita natin Kristo ang atong silingan muuban na siya og pag-adtos langit. 2 Korinto Kapitulo 3 versikulo 18. Ang sa gisulti sa balang kasulatan o kitang tanan uban sa naong nga dili kinatapan o sa may puti pasabot ani mga higala. Usahay ang atong kinaya mga kaigsunan kung mga ito ang simbahan moray pagkanindot sa atong kinaya. Lain ganing adlaw mga kaigalaan ang atong kinaya wata maka dili pariha sa uban. Pero ang buti pasabot mga kaigsunan nga ang atong kinaya kinahanglan dili sa dili pinaptapan sa lain nga pagkasulti na ba plastic ba o ingana. Pero dili na ingana ang kinaya mga kaigalaan sa mga katawan nga nagtabot sa kang Ginoong Hesus mga iyon sa magpasumbalik kita sa kasanag sa Ginoo. Ginausab kita ngadto sa pagkasanag ngadto sa kasanag. Haskan nindota mga kaigsunan. Sa una ang atong kinabuhi dili kayo hayag. Mura og ano po pangatong siga sa kamaturan, siga sa pagpangalagan pero sa ingon dito. Kung kita anak ang Kristo mga kaigsunan, grabe kang hayaga.
hayag pa sa undong tutok ang atong kinailan mga kaisunan. Mga kaigalan, maingon nga kini nagagikan man sa Ginoo nga mao ang Espiritu. Ang Espiritu yun mga kaisunan, may magadiyan na to. Walay lain. Once nga makakita kita mga kaigalan o sayop ang balang Espiritu may mong nino o ayaw na buwata. Ngano? Kaya nga ang ato mga kaisunan once nga naana ang tao diya kang Kristo, grabe ng sanad, magapasumbalik kita sa kasanag sa Ginoo, ginausab kita ngadto sa pagkasanag, ngadto sa pagkasanag, grabe pagkahayag gayon mga kaigalan, nagrepresentar ka na sa atong kinaiya. Ang Ezekiel Kapitulo 36 versikulo 27 mga higalan nagapamahayag ang balang kasulatan o yung igabutan ko ang akong espiritu sa sulod ninyo o palakton ko kamo sa akong kabalauran o kamo magabantay sa akong mga tulumanon o magatuman kanila. Mone ang sanctification mga kaigalaan. Nagatuman sa tanan nga kabalauran. Ang ganyan din ang Espiritu sa Dios igat butang sa sulod sa atong kasing-kasing. Wala na'y kahigayonan nga makahimot ang sala kung ang Espiritu sa Dios ana sa atong sulod sa atong kinabuhi mga higala. Niyatas katapusan. The third miracle mga higala. Kung sa ganin ang ikatulo na milagros kaluwasan with Christ glorification mga higala. Tanaw na to ang balang kasulatan. Ang Roma Kapitulo 5 versikulo 2 atong basahon ang balang kasulatan mga higala. Pinaagi kaniya nakabaton kita agyanan paingon nining maong grasya nga atong ginabarugan o kita nagkakalipay sa atong paglaom sa pakig-ambit sa himaya sa Diyos. Glorify with God, mga kaigalan. Nindot kayo ang mensahe karon ang ikatulong mga kaigalan na naangkon sa tao nga nangalagad sa Diyos. Kining mahimaya kauban sa Diyos ihatag sa mga tao na matinudanon kaniya mga higala. Roma Kapitulo 8 versikulo 17 mga higala unsay gisulti niya. O nga kung kita mga anak nan, mga manununod di ay kita. As kaninduta mga kaigalaan, kita iyang diangkon nga mga anak. Unya kita po mga manununod. Kung sabay atong panulundon mga kaigalaan. Tanaw na to, kay dunay nindot diri nga panulundon, dinis katapusan sa atong pagtuon. Nga dili gani siya mahimo nga dili hatag nimo. Kay kita mga iridero mga kaigsunan. Kung sama na siya nga itong panunundon dito sa langit, tuway daghan dito mga kaigalaan. Ingon din o nga isig ka manununod, uban kang Kristo, kung muantos man kita, uban kaniya, aron pagahimayaon usab kita, uban kaniya. Doon ay kondisyon mga igsoon, tanawa, kini nga word, kung muantos man kita, uban kaniya. Mga higala, sa miyaging nga mga lektura nato nga atong gipamati, damor nga moampo ta nga maharuhay ta mga kaigsunan ang tubag sa Dios ang gihatag niya kalisod. Nga naman, kay kung tubagon dahil niya ang atong pag-ampo nga haruhay ta, dili na tamampo niya. Muna ang miyagin nato mga kaigalaan nga mga likuran ni Pastor Palaraw. Iyan ang gisulti. Damor na kita mangayo at mga panalangin. Dili panalangin ang iyang ihatag kung dili sa man. Kanisod. Nga naman, kay kung tagaan ka diretso panalangin, di naman ka musampit niya. Muna nga ang ihatag sa Diyos mga kaigalan. Mao yun ang kalisod para naman sa ka. Muampo ka niya. Muna mga kaisunan, ang kondisyon kita mga manununod kung kita muantos uban kaniya. Kining pag-antos mga kaigsunan, dili siya lalim. Daghan tang malantoson. Pero kung dili ta makaantos mga kaigalaan, dili gyud ang panulundon ihatag sa ato mga kaigalaan.
Tanaw na to. Glorification is the miracles and complete change from guilty. Tanawa, ang usa ka milagro sa ato mga kagalaan nga kita, diyon sa gibalhin, nabalhin mga kaigsunan sa atong kanang guilty gani kanabang sa imong pagkasandaan. Mga kaigalan mo na siya gihingon din that takes place in our physical bodies when Jesus comes again. Mao na siya mga kaigsunan sa pagbalik sa Diyos. Ang balang kasulatan nagapamayag sa ato. Ang balang kasulatan niyo din sa 1 Corinto kapitulo 15 versikulo 51. Una nga panulundo nato mga igala. Una nga reward sa mga tao nga nagantos uban kang Kristo. Mao ni ang una nga reward mga igsoon. Dili kitang tanan mga matay, apan kitang tanan mga usab. Mao ni giingon ganin ni pastor. Nga hinaut ta nga dili unta ta mga matay ni balik sa Ginoo. Dili ta mo experience o kamatayon nga nasa lunganan. Kung dili experience unta ta kung nga pagbalik sa Dios buhi ta mga kaigalan. Mao nay gisulti sa balang kasulatan sa ato. Ingon din sa 1 Corinto 15:53. Ang balang kasulatan nagapamayag sa ato kay kining lawas na madunuton pagalisdan unyag dili na madunuton og kining lawas na mamatay ra pagalisdan unyag dili na mamatay is glory. Mga kaigsoon, mo ni ang usa sa panulundo nato nga ang atong lawas alisdan na nga dili na madunot, alisdan na dili na mamatay mga kaigalan. Una na siya nga reward sa ato mga kaigalan. Layo, maglago pa natin. Tanaw na to. Pilipos kapitulo 3 versikulo 20 vers ngadto sa 21. Tanaw na to sa gisulti sa ni Apostol Pablo mga kaigsunan sa taga Pilipos. Tanaw na to. Apan kita nga mulupyo sa langit o gikan dili atong ginapaabot ang manluluwas ang atong Ginoong Hesukristo. Dugay na ta nagpaabot mga kaigalan sa pagbalik ni Kristo. Kita taga dita, taga langit ta, kita mga mulupyo sa langit mga kaigalan. Dili ta taga dinhi sa yuta. Mao na nga atong biyaan kini yuta nga gitagana sa impierno. Dili ta dinhi mo gamot. Dili ta mawili aning kalibutan na mga kaigsunan mga kaigalan. Tungod kay kining kalibutan gitagana sa impierno nga kalayo sumala pa sa sulti kagani sa atong unang mga litura. Kita mga mulupyo sa langit mga kaigalan. Kita dugay na nagpaabot sa kang kining Isus nga mobalik na. Dili kita taga dinhi. Versikulo 21. Ingon ang balang kasulatan sa ato, siya mao ang mag-usab sa atong timawa nga lawas aron kini mahisama sa iyang mahimayaong lawas mga igala. Ang balang kasulatan nagapamahayag sa ato karon lang. Ang atong lawas usbon sa Dios. Mahisama na sa himaya sa lawas sa Dios mga igsoon. Mapariha na ta sa Dios mga igsoon nga mapariha na ta sa pinaagi sa gahom nga nagapahimo kaniyang takos bisan pa sa pagsakop sa tanang butang sa ilalom kaniya. Mao na ang gisulti sa balang kasulatan mga kaigalan nga kita makahatag og dakong paglaom nining atong kinabuhi nga dili tatagan dinhi ang pinadayag kapitulo 2 versikulo 7 o 10 mga kaigalan. Tanaw na to kining gisulti sa balang kasulatan katapusan na teksto nga igsoon. Tanaw na to versikulo 7. Ang madaugon pagat tugutan ko sa pagkaon sa bunga sa kahoy na nagahatag o kinabuhi nga anaa sa paraiso sa Dios. Mga igsoon, giluturan na gaganina ni Pastor nga doon na dito'y bunga sa kahoy nga nang bunga og tag 12 ka klase kada bulan. Nganong gingon man dito tambal sa kanasuran? Ang buti pasabot mga kaigsunan nga human ka mabanaw sa pagbalik sa Dios, ang imong lawas alis na og dili na mamatay, alis na og dili na padunot mga kaigsunan.
Pag-abot nimo dito sa langit, mga kaigsunan, tuwa na dito kung magkakaon gatong puta sa kahoy sa kinabuhi. Mo to'y gitawag nga complete resurrection sa tao, mga igsoon, nga ang tao may sama na sa kidakon sa una. Pareha ni Adan o Eva. Muna buot ipasabot anang kahoy nga tuwa dito. Kanang pulong tambal sa kanasuran dili kay tambal nga dunay sakit kung dili. Mo kana ang complete resurrection sa tao, mga kaigalaan, kung human ka magkakaon dito. Kay gikan ka sementeryo na banaw ka. Mga kaigalaan, di naman madunot ka. Pero ang imong naong murag yapon. Ang tao, mga kaigalaan, ini kamatay niya. Daara gyoy dili mawala niya. Ang dili mawala niya, mga kaigsunan. Ang dili usbon sa Dios, mga kaigalaan. Usbon ang lawas nga mamatay. Mga kaigalaan niya, pero dunay part sa tao nga dili usbon, mga kaigalaan. Bitaw. Ari ko dire sa atong mga seminar nga mga nag-seminar karon nga taga dinhi sa kaniyang paraiso. Doon ako'y 50 pesos dire nga ihatag na ako'y regalo kung makatubag mo sa pangutana. Bitaw, tanaw na to ha. Karon na taon. May karon mga kaigalaan anong sa ingon dire. Himuha ang pagkamaunungon kanako bisan pa sa kamatayon ug hatagan ko ikaw sa purong-purong nga kinabuhi. Muna pinakadako, mga kaigalaan, nga reward sa tao. Muna pinakadako nga panulundong sa tao, mga igala. Ang unsa kinabuhi nga purong-purong nga kinabuhi nga wala nay katapusan. Mangutana ko sa mga seminaryan. Unsa raman gyud ang dili usbon sa tao sa Dios? Ha? Kalisod. Pagbalik sa Dios, mausap na ang kalisod nato. Sa physical sa tao, mga higala, 50 pesos. Wow, sa nahudahan, basi mo kayo mawala. Ang sponsor nato ani mo si Brother Caniro. O dahil 50 pesos dire iyan eh. Unsa man ko'y dili mawala sa tao, mga igsoon nga dili usbon sa Dios. Tanaw na to ha. Tagaan tamuglo para maka-answer mo. Polong. Ha? Polong. Pulong? Oh, polong. Mawagtang na. Espiritu, wagtang na. Kanalima ka na ang lawas nga madunoton ini kamatay nimo, mga kaigalaan. Ditso ka minteryo. Human sa minteryo, ang imong espiritu, mubalik ka to, mabaong hangin nga gihoyot sa Diyos nimo. Ang pangutana, unsa raman gyud dili mawala, dili waton sa Dios sa physical sa tao. Naaroy, mayroon ka nga huna-huna, dili wadan gapon, wagtay sa kaning panahon. Doon na doon, mga kaigalaan, ang dili usbon sa Dios, mga higala. Bitaw, 50 pesos ni nagtangak ni 50 pesos. Sa taga-din, hilang, kay nakapalo ako. Na kining taga-din, nakapalo na sa tubag. Ala, nakaitong. Ayaw na. Ay, nakaitong. Awan. Ang gugma sa Ginoo rin tron para sa tao. Goma sa ganoon. Napabili naman na. Na, magila kanunay. Ang akong buti pasabot, kining physical ba? Sa imong kaugalingon, mga isong nga dili ko mausap. O kining nakaito, mausaman ko no. Kining nakaito, hilingi man. Tagaan sa buklo ha. Basa ang Biblia, una tubagalan niya ako. Ito na may Biblia, kanin taga-din nila ha. Isaias Kapitulo 66, versikulo 23 o 24. Nada, dili. Oy, nada, dili ko ha. Sila lang. Nakabalunan, ikluro naman eh. 50 pesos mo eh. O, nanakipang, dili man ka. Sila man dire. Tanara to, huwag kay nabot kay sila man dire. O, tanaw ha. Ang sa physical, sa tao mga kaisunera, dili usbon sa Dios. Na mabasa diya sa Isaiah 66, 22 o 23. Kung imong tanaw na, napayod sa Pinadayag, Kapitulo 20, versikulo 15. Ayaw lang yun po ninyo na
Ayaw sa tanawa, sa Google, ayaw i-Google. I-Google mo na, answer ka. Okay. Tanawan, mga nagsiminar lang. Kaya para sila, ano na po'y palipay. Tanawa ha. Ang balang kasulatan, nagapamahayag mga kaigalan. Nga, ang Diyos matod ba rin eh. Sa versikulo 7, ingon siya din eh. Ang mga madaugon pagatugutan ko sa pagkaon sa bunga sa kahoy nga nagahatag o kinabuhi na nasa paraiso sa Dios. Tanawa, bilin nini paraiso din sa maplag kundi paraiso na natuwa na sa langit. Oh, muna sa mga kaigalaan sa pisikal sa tao. Nadiligod mausab. Ang una-una mausab tanan. Pisikal sa tao mausab pero doon na guyusan na ng pabilin. Okay, ha? O sa? Alisdan, oy. Alisdan, mo managway. Oh. Oh, saman? Ha? O sa? Ay, salamat. Ang dili alisdan sa Diyos o nakaigsunan, ang imo na yun nga. Ngalan. Palit ka, kilip sa diri. Ay, diri kay ngalan na hindi alisdan. Hindi, kay inisa mo to sa inisa mo sa samot. O, saman. Sige lang. O, sige lang, dilagod. Kay nakabasa man. O, say dili alisdan nung sa tao. O, kinsa ganin mo nga? Zumilo. Ano nga ako? Zumilo. Okay. Nanakiludod. Nag-google siguro din siya. So, ingana lang kasi po mga igala. O sa inyo sa pinadayag, kung ang wala ni bisang kinsa dili basulat sa basahon sa kinabuhi, asa sa ikambog. Okay, sa ito pa, ang ngalan na dili, mausap. Dili usbon mo na po ni mong ngalan, mga kaigsunan. O sa inyo, ang imong ngalan magapabilin. Magbuhat. Mo gani, 20-15. O mo, dahil ba kong iasa ganina? Di ang Isaiah 66, versikulo 22-23, ngalan, dili usbon sa Dios, magapabilin imong ngalan. Pero ang atong lawas mga higala, alis ka na eh. Ha? Klaro kayo. Kaklaro kayo, letra po letra na ang dili alis ka sa Dios. Ang imo rangan, kung ang imo nga Patricio, di na mausap o Carmelo. Oh, muna nga ang pingin pinato ang atong ngalan mga kaigsunan kay bililon kini nga ngalan kay mao na hinungdan na impirme ta mao na hinungdan nganong malangit ta mga igala sa pagkaniron lang dili na ta maglangan ang pinadayag kapitulo 22 versikulo 14 bulaan sila nga naglabas sa ilang mga bisti aron makabaton sila sa katungod sa pagpahimulo sa kahoy nga nagahatag sa kinabuhi o sa pagsulod sa siyudad agi sa mga pultahan haskan inuta naibala na nato ang gingarihan sa Dios lunlun bulawan mga kaigalaan muna nga ito handom wala na yung mga kawatan dito ang kalsada dito lalimang ka ng 2,400 kilometros kwadrado ang mga kalsada puros bulawan mga kaigalaan ang balang kasulatan na napamahayag sa ito nabulan sila na naglabas sa ilang mga biste. Ang biste mga kaigsunan nagrepresenta na sa imong kinaiya. Once nga ikaw gisuluban o Kristo, nagkinabuhi ka Kristohanon. Once nga nasuluban ka, Diyos nun mga kaigsunan, ang kinaiya nimo, Diyos nun. Muna nga inikanta nimo sa Joseph nimo, kada kadlawon ang imong silingan makabati gani na muban ka, mungadto ka sa langit, ang imong silingan muban na. Pero kung bati ka kinaya wala ka musulod sa kinaya ni Kristo mga kaigsunan, ang imong silingan mingon pa na dili kakaban. Muna mga kaigalan ang balang kasulatan maka ang bistay nagkahulugan ka na o kinaiya sa mga tao mga kaigalan ato ng kinayang bistay. O sa inyo sila sa katungod sa pagpahimulo sa kahoy nga nagatag sa kinabuhi o sa pagsulod sa siyudad agi sa pultahan pagkanindutas sa mga saan sa Dios mga kahigalan.
Mo ni ang balang kasulatan nagapamahayag sa ato. Kini nagapasalamat sa inyo sa pagpatalinghog na kini magakinabuhi ka uyon sa iyang kabubuton. Ang 3 miracles of saving grace mo ni hinungdan nganong maluwas ka. Pagtuo diha kang Kristo o pag-alagad sa atong kinabuhi kada adlaw, pag kinabuhi nato na Kristohanon. Ang ikatulo, glorify maan ko nato ang kinabuhi na wala na katapusan. Mga kaigalaan, ang Diyos magapanalangin ka nato o daghan kayong salamat.